Ang aking ibabahagi ngayon para sa mga tropang 5-9, lalong-lalo na yung mga involved sa or nandun sa middle management, mga operations managers, mga supervisors, ay yung paggawa ng quarterly business report o tinatawag na QBR kapag requirement yun ng ating kliyente o part yun ng SLA ng ating kontrata na kailangan natin mag-present, no? At of course, hindi lang naman yun, no, kailangan talaga yan na ginagawa ng mga operations manager para in order for them to gauge, masukat nila, ma-evaluate nila, no, kung ano yung kanilang performance, no, for betterment or sabihin natin further correction or improvement. Ayan. So, ibabahagi ko itong QBR format, no, na sa tingin ko ito ay maganda na i-adapt ng bawat security manager or practitioner. So, kasi ito yung ginagawa ko noong ako ay aktibo pa sa industry. So, merong 6 na seksyon, no, ito. No, babasahin ko yung section 1 is yung of course yung sequence ng iyong presentation kasi kailangan mong mailagay, di ba? Then yung objectives, yung mnemonics and definition of terms, di ba? Yung section 3. Section 4 yung operations management, kung paano mo minamanage yung guard force. Then Section 5 is yung regulatory compliances kasi siyempre sa security agency napakaramihan. Kung na-assign ka sa ISO, may mga compliance diyan. 'Di ba? TAPA, 'di ba? May mga kasi ngayon, no, kasama na yung mga accreditations at certifications. At saka yung Section 6 na pinakahuli nandito na yung annexes mo. No, yung mga checklist, memorandum forms, no, yung mga policy na nakapaloob, di ba? Na nagiging guidelines mo sa pag-manage ng security guard force o detachment na mga hawak mo. Ayan, so alam naman natin yung sequence of presentation, parang table of contents yan, di ba? In other terms, yung objectives, siyempre yung yung purpose mo. Ayan. Yung mnemonics and definition of terms, ito yung mga acronym at saka yung mga definition ng mga termino na nakapaloob sa QBR report mo. No, itong mnemonics, mga acronym, ginagamit din ito kasi siyempre doon pa lang sa unang bahagi ng iyong report ay alam na. Let's say sabihin natin, Aglipay Security Group, ASI. Yan. Doon sa succeeding pages na ng report, hindi mo na kasi dapat uulit-ulitin yon, di ba? To avoid redundancy, gamitin mo na lang ASI. Para pag nababasa ng reader, ano yung ASI, at least, kasi doon pa lang sa unang bahagi ng report, nabasa na niya. Yun yung purpose lang naman ng ng mnemonics at saka yung definition of terms. Then itong number 4, no, ito yung marami, operations management, di ba? May 6 dito na kailangan, 8 na importante na bagay na kailangan mong maisama doon sa report, no. Una is yung guard force organizational structure. Alam naman natin yun, yung hierarchy ng detachment, di ba? Then yung organizational chart, number 2, di ba? Number 3, yung deployment distribution, yung mga posting and their respective call sign, kung may mga call sign yan, post number 1, post number 2, post number 3, di ba? With their identification, di ba? Post number 1, gate 1, di ba? Something like that, okay? Then yung number 4, guard force distribution map. Minsan ginagawa natin yan sa mga nilalagay sa opisina, di ba? Nakapin yung mga pwesto, no, para mas madali pag gumagawa ng survey report o mga security plan, inilalagay ito. Then number 5, huwag niyong kalilimutan, no, na isama yung individual
job description ng bawat pwesto o duties and responsibilities, di ba? In other companies like yung mga ISO na company, nakalaminate yan at nakalagay doon sa guard station, di ba? Katabi ng gwardiya. Di ba? Ang purpose nun, siyempre, para laging nare-remind yung gwardiya at anytime na titignan niya yung duties niya, di ba? Kung in case of doubt, pwede niyang anuhin. Yan naman yung purpose ng pagbibigay ng job description. Pero importante na ito ay mag-reflect sa QBR report. No, napaka-importante yan. No? Ito kasing job description din, at least in the absence of briefing from your superior officer, di ba? Pag in the event of immediate replacement or reliever, at least yung guard, kahit hindi na briefing, makikita na niya doon. Yun yung purpose, no? Kailangan itong mag-reflect doon sa report. And then, itong number 6, itong guard force management, ito yung marami, no? Nahati ito sa administration, operations, quality assurance, di ba? At saka logistics, support, and system. Kasi alam naman natin, pag ikaw ay operations, ay halos nasasakupan mo lahat yan, no? Wala ka mang directly participation doon sa logistics, di ba? Pero konektado lahat, di ba? Yung proseso kasi yung flow, involved lagi yung operations. Same with quality assurance, no? Same with administration. Yan. Sa detachment ito, sa security guard force. So, doon sa administration, di ba, at least may present mo doon yung recruitment and hiring process flow. Di ba? Paano ni-recruit? Ano yung proseso? Di ba? Kasama na dyan yung standard qualifications ng mga tao. Yung orientation, crash training, at OJT. Di ba? Yung mga procedure dyan, no? On how to conduct orientation, crash training, or OJT to newly recruit guards. Then after that, yung guard deployment. What are the process flow? Diba? Kasi minsan, hindi lang yung process flow ng agency ang nasusunod. May mga kliyente tayo na gusto nila, sundin natin yung process flow ng ng kanilang hiring. Diba? So, wala tayong magagawa, no? But rather to follow. Kailangan natin sumunod. Then yung health and welfare benefits program. Kailangan may present mo din yan. Siyempre, nag-ano ka diba? Nagpapakitang gilas ka sa No, although kailangan talaga ito, no? Hindi lang naman sa security agency, lahat yan ng kumpanya may health and welfare benefits program, diba? Then meron ka din dapat career development program, yung training mo, diba? Para sa mga tao, no? Alam naman natin, maraming klaseng training, diba, na isinasagawa, no? Para ma-maintain mo, di ba, yung competency ng tao doon sa security guard force na hawak mo. Then, yung guards regulatory compliances, di ba, yung mga licenses nila, requirement, importante yun. Na hindi lang sa opisina, dapat, kaya nga meron tayong tinatawag na 201 file, di ba? Kung may office 201 file, meron ding detachment 201 file. Yun yung natin, lagi nating hawak yon sa security guard force kasi at any time pwedeng kukunin ng yon, ng kliyente. At siyempre, doon natin na ilalagay yung mga di ba, pag ini-evaluate natin yung gwardiya, di ba, pag binibigyan natin ng reward, di ba, or punishment yung gwardiya, di ba, nandun sa kanyang 201 file. So, requirement din yan, no, sa mga inspection, kahit yung mga inspection ng SOSYA, no, under Republic Act 11917, siyempre kailangan din ipipresent yun pag kakailanganin ng inspektor, di ba? Then kasama diyan yung disciplinary action system na ipinapatupad ng ahensya, dapat mayroon, hindi pwedeng wala. Di ba? Yung kahit yung table of offense and punishment lang at saka yung process flow, kailangan meron sa detachment. Hindi pwedeng wala kasi paano hindi pwede na centralize kasi yung yung pagbigay ng pag-asikaso ng
pag-facilitate ng disciplinary action system. Kasi wala naman alam yung HR o admin, no? Pagdating doon sa violation sa detachment, di ba? May process flow yan, no? Kaya importante ang detachment meron para merong immediate reference ng isang detachment commander o security supervisor. Di ba? Lagi ko ang sinasabi, mas maganda kung ganun ang setup, transparent, no? Yung yung piskalya yung detachment at operations, judge yung HR. Hindi dapat sakupin lahat ng HR yan. Kasi mabagal, very moderate ang mga action taken, ang mga disposition kapag ganun. So, at saka yung check-in balances, di ba? Hindi maganda. Kaya maganda talaga ganun. Then, kasama din sa administration na dapat mailagay mo doon sa QBR report mo is your reward or incentive programs. Kailangan maipakita mo doon. Di ba? To show the client na meron ka lahat nito. Di ba? So, bibilib sila sa iyo pag magawa mo ito. Then, yun yung administration. Sa part naman ng operations, siyempre, number 1 dyan yung procedure, di ba? On how to conduct effective supervision and control to the guard force. Depende na yan sa diskarte ng di ba? Dapat may plantilla kayo dyan. Mailagay nyo. Then, yung current disposition of manpower, di ba? Nabanggit natin doon sa una, kailan may present mo. Kung ilang gwardiya, ilang contracted guard, ilan ang reliever. Yan. Kailan yan. Then, yung major accomplishment ng iyong detachment for this quarter. Ano ba yung mga meritorious na nagawa ng security guard force? Di ba? Na kailangan bigyan ng di ba? Kaya nga meron tayong reward or incentive programs, di ba? So, kailan mag-reflect yun? Kasi performance, yun? Kasama yan sa performance, evaluation, di ba? Then, yung major challenges. What are the major challenges being encountered by this security guard force? Ano ba yung mga problema, mga challenges na na-encounter? Di ba? Ano bang naging disposition dito? Naayos ba natin o hindi? Dapat may mga ganon. So, maliban doon, kasama rin dapat yung mga communication. Di ba? At yes, yung communication mo, unang detachment mo, security guard force doon sa kliyente. Di ba? So, kasi importante yun para ma-determine kung ano yung meron kang relationship with the client. Kailan maipakita mo. Di ba? Yung mga ginawa mong communication doon sa part ng supervisor, doon sa part ng operations. Kailan magre-reflect doon? Yung mga client visitation. Yan yung mga example dyan. Yung mga inspection, regular inspection, tactical inspection kung gumawa ka. Then yung mga implementation ng plans and other operational systems. Kung may mga initiative kang dinala, no, doon sa security guard force, 'di ba? Para ma-improve ang kanilang, 'di ba? Competency ng gwardiya at saka yung performance ng detachment, syempre kailangan i-reflect mo doon sa QBR. Kasama na diyan yung implementation ng mga training, 'di ba? Whether it is an annual or monthly training, basta lahat ng training isasama mo rin doon. Kasi mga kasi yan mga mako-consider natin na risk mitigation at ano ba yung tawag doon? Mga mitigation measures at saka katunayan kasi yan na siyempre ginagawa mo yung trabaho mo. Ayan. So, yung reporting system din, no? Kailangan isama mo, 'di ba? Ano ba yung mga nagawa nyo, 'di ba? Nagawa nyo yung report, 'di ba? Yung siyempre, pag-report lang naman importante diyan yung mga accomplishment natin, 'di ba? At saka kung paano natin na-handle yung mga incidenting
dumarating sa detachment. Ayan. At ang panghuli doon sa operations is yung guard force compliance, 'di ba? And performance evaluation na ginagawa mo. Kasi bilang operations manager, meron ka dapat 'yan, 'di ba? Meron kang evaluation, yung security service evaluation doon sa kliyente, tapos yung security guard force evaluation, ito yung guard force compliance and performance evaluation, at saka yung individual evaluation na guards performance evaluation na individual na gagawin naman ng OIC mo. So marami ito. No, kailangan ma-present mo doon sa QBR report. So dito tayo sa letter C, yung quality assurance. Yan. So paano? Ano ba yung mga nagawa mo? 'Di ba? Para makontrol at ma-manage ng maayos at mahusay yung sistema. 'Di ba? May mga program din na ginagawa diyan, kailangan ma-present mo din, no? Kagaya ng inspection system, 'di ba? Yung mga performance evaluation, 'di ba? Paulit-ulit kasi yan eh. 'Di ba? Yung mga review ng guards, yung mga audit, yan, performance audit, 'di ba? Yung implementation ng mga periodic assessment, 'di ba? Paggawa ng mga security plan, meron ka bang ni-revise? Kasi ang security plan kasi yearly yan, dapat na nire-revise. No, kailangan mai-present mo din sa QBR. Hindi pwedeng gumawa ka ng security plan, no, for this year, tapos lumipas na ng 5 taon, wala. No, kailangan meron. At syempre, nailagay mo doon sa QBR report mo. Then, yung mga gap analysis report na ginagawa, no, ng QE team, 'di ba? Kailangan mo din isama, 'di ba? Para maipakita natin sa kliyente na hindi lang si operations ang nagtatrabaho, talagang lahat, all component, 'di ba, ng agency ay nagtatrabaho for that matter. Ayan. Then next naman is yung logistic support system, 'di ba? Siyempre, paano mo ipipresent yung current logistical requirements, 'di ba? Distribution, 'di ba? Kasi noong pumasok ka, nagkandak ng survey, ganito yung deployment, 'di ba? Ganito yung list of requirement as per SLA, 'di ba? As per contract. Tapos kinumply lang, no, after 2 months wala na, 'di ba? Hindi na operational o pinull out na, 'di ba? Dahil yung inassign bulok, siyempre kailangan mong isama yun sa report, no, para maipakita, 'di ba, yung existence at saka yung mga serviceability ng mga gamit na yan. So ipipresent mo yung distribution. So importante 'yon. Kasama na diyan yung process flow, 'di ba, kung paano mag-issue ng logistical requirement ng security guard force, no, as per TOR, kasi nandun sa term of preference ng kontrata yan eh, 'di ba? Dapat nababasa yan ni operations. Hindi pwede na hindi niya alam yun, kasi kailangan niyang malaman yun para alam niya kung ano yung i-comply, 'di ba? Nandun sa TOR, obligado yan, that is mandatory na i-comply. Then maliban doon sa TOR, may mga kliyente talaga na request ng request, 'di ba? So paano yung process flow nun, 'di ba? Ano yung recommendations para mapa-unlad, 'di ba? Yung mga ganoon, kasi unang-una hindi rin naman basta-basta pag nag-request na ibibigay mo na, hindi naman ganoon. Siyempre kailangan din dumadaan yan sa pag-aaral to determine the necessity, no, of that equipment being requested by client. Kasi titignan din natin yun eh, no, necessity versus anong tawag doon, profitability, yan, ng agency. Necessity nga, pero masyado namang gastos, lugi ang agency, di ba? So tinitignan yan, no, ano ba ang process flow for that matter, paano yung disposition process nun. Importante yun, may present din. Yung pag-replace, di ba, yung replenishment and repair ng mga nasisirang gamit, no, paano yan
hinahandle, di ba? Paano yan handle? Di ba? Yung process flow at paano yung mga action taken na nagawa in case na nagkaroon ng detachment o yung security guard force ng sirang equipment. No? What are the action taken na ginawa ng mga tao? Di ba? Sa detachment at saka doon sa opisina. So, kailangan may present mo din doon sa ano yon. Kasi doon mo nga masusukat kung ano yung ginawa mo, yung performance mo. Ganon din yung maintenance kasi siyempre nasisira din yung gamit, di ba? Lahat ng mga naka-issued gamit naman, kahit bago yan, siyempre nagkakaroon ng problema yan, lalong-lalo na yung mga baril pag hindi nami-maintain ng mga tao. So, yun, kailan may present natin. No, ano ba yung mga action taken natin, di ba? Na ginawa, di ba? Para yung maintenance at repair ng mga logistical requirement na nasisira sa detachment natin ay naisasagawa, di ba? Ng maayos at mahusay ayon sa TOR, di ba? O ayon sa usapan kung mayroon mang usapan. So, yun lang naman yung operations management. Ulitin ko, administration, operations, quality assurance, and logistics support system. No? Sobra-sobra na yun. No? Pag nagawa mo ito, na ilagay doon sa quarterly business report mo, sobra-sobra na yan. So, then, maliban sa guard force management, meron din yung help desk and communication system. Kailan i-present din natin sa QBR para alam ng kliyente natin kung paano. Ganon din yung liaison and intelligence networking build-up na ginagawa natin. Siyempre, kailan natin magpakitang gilas. Diba? Lalo pag malalaki yung mga natin, mga planta yung mga kliyente natin, importante yun. Diba? On how to assess yung environment, di ba? On how to collab with the intel community para makakuha ng mga necessary information na kailangan ng kliyente. Yan. So, yun lang naman sa operations management. Yes, tama, operations management, yung structure, yung chart, distribution, yung map ng guard force, tapos yung job description ng mga tao, din yung guard force management, kung saan nakapaloob nga yung binanggit natin na administration, operations, quality assurance, logistics support system. So, ang pangpito na is yung help desk management at communication system, at ang pangwalo is yung liaison and intelligence networking build-up. So, yun yung section 4. Dito naman sa section 5, yung nabanggit ko kanina na regulatory compliances sa government. Sa ISO, sa TAPA, sa SOSYA, di ba? At saka sa PISA, no, and so on and so forth. Alam nyo naman na yun. At saka siyempre kung ano yun lang dun sa TOR, no? Compliance pa rin yun. No? Kailangan pag ikaw ay operations manager, you will see to it na kung ano yung mga compliances mo ay naisasagawa. Di ba? So, kasama dun, kasama yung mga kasama na yung mga compliance natin sa ISIS, yung mga government benefits. Kasama yan na namomonitor ng operations. Of course, in coordination or collaboration with the HR or admin. Yan. At ang panghuli, di ba, yung mga annexes mo, di ba, kung may mga checklist ka na ginamit, mga policy na ibinaba, mga memorandum, mga forms. No, usually, yung mga ito, nakatago, siyempre, kanya-kanya kasing yan. Hindi mas mainam na pag gumawa ka ng mga ganito, QBR, kung hindi hinihingi itong mga annexes, okay lang na wag mong ibigay. Kasi siyempre, makukuha ka ng information na kasi annexes lang naman sila. Pero may mga client kasi na siyempre gusto nila yon, di ba? So, yun lang naman yung content ng QBR. Pag magawa ito, napakarami na yung presentation mo, lalo pag ginawa mo ito sa PowerPoint presentation. So,
So yun lang, no, hopefully meron kayong natutunan mga operations managers, no. Next time magbabahagi din ulit tayo ng mga ng mga kaalaman na batay sa ating natutunan sa libro at saka sa eksperyensya bilang isang security practitioner ng 30 years. Yan, so hanggang sa muli.